Ang paghaharap ni Vincent at Malone. Sa kanyang kalooban, inamin ni Vincent na kahit siya mismo ay hindi akalaing haantong sila sa ganitong klaseng komprontasyon. Napansin din niyang kahit matagal nang wala si Malone sa pangunahing bahay, nananatili pa rin itong rank 9 lamang. Dahil dito ay agad na uminit ang dugo ni Malone sa pahiwatig na yon. Sa galit ay inutusan niya ang isa pang cadet na si Sison na humakbang pasulong. Mabangis na sinampal ni Malone si Sison sa mukha. Pinagsabihan niya ito dahil hindi nito naging sapat na malupit ang pagtrato kay Vincent bilang bagong dating at dahil hindi rin ito naipakita ang nararapat na paggalang sa kanya bilang kinatawan. Mariin niyang binalaan si Sison na sa susunod na sisigot o magmamatigas si Vincent, kailangan na nitong bugbugin ito. Sa sobrang takot ay agad namang sumang-ayon ang binata. Sa isip ng isa pang cadet, malinaw ang pagtingin na si Malone ang pinakamasahol sa lahat at hindi karapat-dapat sa marangal niyang dugong linya. Sa mismong sandaling yon, nabigla si Vincent nang marinig niya sa isip na yon ang pagbanggit sa pangalang Art Ilan. Samantala, naalala ni Malone ang nakatatandang kapatid na si Kejin, ang lalaking noon ay kinatatakutan ni Vincent. Napansin ni Julian ang katahimikan ni Vincent at balis ang tinawag ang pangalan nito. Habang magsasalita sana muli si Malone, bigla siyang hinablot ni Vincent sa kwelyo. Sa isang iglap ay pinakawalan ni Vincent ang isang malakas na suntok sa mukha ni Malone. Kasunod nito ay tinitigan niya ng malamig at pananggalit ang kapatid habang nakatindig sa ibabaw nito. Napahiyaw sa pagkabigla ang cadet na dati nang inabuso nang makita ang ginawang pagganti ni Vincent. Namangha at pinagpawisan din sa tensyon ang iba pang kasama nila sa silid. Kahit pasa ang mukha, tumawa si Malone nang may madilim na galit at tinawag si Vincent bilang munting kapatid. Ipinahiwatig niyang marahil ay namimiss lamang ni Vincent ang tinatawag nitong pamalo ng pagmamahal at naghanda siyang gumanti. Sa isip ni Vincent, naunawaan niya na may isang mahalagang aral na itinuro sa kanya ng panahong ito. Napagpasyahan niyang sa kasalukuyang panahon, hindi na sapat na pahalagahan lamang ng mga tao ang ugali o disposisyon ng mga martial artist. Kasabay ng kaisipang yon, sinunggaban niya si Malone sa lalamunan at inisip na hindi na yon ang tunay na mahalaga ngayon. Binuhat niya si Malone at marahas itong ibinagsak. Bumagsak si Malone ng masakit at halos mawala ng hininga. Kalmadong tumayo si Vincent sa ibabaw niya sa bulwagang may bahid ng nyebe. Humarap si Vincent sa lahat ng nasa silid at ipinahayag na ang isang martial artist ay dapat katakutin lamang dahil sa paggalang. Hinimok niya ang mga cadet na lampasan ang kanilang mga takot at sinabi niyang iyon lamang ang paraan upang tunay silang maging martial artist. Sa matinding galit ay minura siya ni Malone. Habang nagtitipo ng pulang kidlat sa paligid ng katawan, umungal si Malone at ibinulalas na nangangahas si Vincent na hamanin siya sa mismong residence hall nila. Pagkatapos ay sumugod siya kay Vincent na may hawak na espada at malinaw na handang makipagduelo. Nag-alala si Julian sa laki ng inabot ng sitwasyon. Samantala, napag-isip-isip ni Vincent na maaaring magamit nila ang alitang ito bilang isang pagkakataong makabubuti sa kanila. Samantala, sa Isla Village malapit sa fortress, nagpapatuloy ang buhay sa ilalim ng manyebeng kabundukan. Ipinakita roon ang bante ng mga napatay na berdeng halimaw. Nagpasalamat ang mga taga-nayon sa pulang buhok na headmaster dahil napatay na nito ang mga nilalang at sinabi nilang makakatulog na sila ng payapa. Pabirong inimbitahan pa ng headmaster ang isang matandang lalaki na makipag-inuman muli sa kanya. Dumating si Vargan at magalang ding humingi ng maiinom upang hindi niya tanggihan ang mabuting pakikitungo ng mga tao. Idinagdag pa niya na kailangan din niya ng alak dahil napakalaki ng stress na dulot sa kanya ng kanyang nakatataas. Dahil dito ay nabigla ang headmaster habang nasa harap ng pagkain at ale. Pagkatapos ay naging seryoso ang usapan. Inungkat ng headmaster ang direktang inapo na si Vincent Adina at tinanong kung totoo bang ang assembly element lamang ng spell ang winasak nito. Inamin ni Vargan na hindi nga nito lubos na nauunawaan ang terminong yun at nagbiro pa na hindi naman siya isang tunay na mage. Pagkatapos ay ipinunto niya na natukoy at nabuwag ni Vincent ang isang bagay na niyang isang 7-star martial artist tulad ng headmaster ay hindi pa kailanman narinig. Ngunit binaliwala ng headmaster ang pagkatalo at ikinumpara si Vincent sa isa pang inapo na minsang nagpasabog ng buong manyebeng bundok. Dahil dito ay tinawag niyang mas maingat, o baka mas duwag pa, si Vincent kaysa sa taong yun.
Tinukso pa niya si Vargan at sinabing marahil ay natutuwa ito na makakita ng isang taong tila kasing maingat o kasing mahinahon nito. Biglang sumingit ang isang communication crystal at humingi ng agarang pagbabalik ng Dean sa fortress. Ipinaalam ng mensahe na ang rank 9 cadets na sina Malone at Vincent ay sangkot sa isang insidente. Nang malaman ni Vargan na pormal pa nilang hiniling ang isang mediator para sa kanilang sparring match, agad siyang nagulat. Inactivate niya ang sarili niyang movement technique at dali-daling bumalik sa fortress. Sa arena, nakatayo ng handa ang magkapatid habang binabantayan sila ni Vargan at ng isa pang instructor. Nanginginig sa kaba, ipinaliwanag ng dormitory instructor na si Bron na inaprubahan niya ang spar sa pagitan ng dalawang direktang inapu batay sa kahilingan ni Vincent. Sinabi ni Vargan kay Bron na tama ang ginawa nito at inutusan siyang iulat sa kanya ang lahat ng susunod na usapin na may kinalaman kay Cadet Vincent. Pagkatapos ay ipinahayag ni Vargan na bagaman dapat sanang maparusahan si Malone dahil sa paggawa ng gulo sa dormitoryo, sa halip ay aayusin ang usapin sa pamamagitan ng opisyal na spar na ito batay sa ulat ni Vincent. Galit na tinawag ni Malone si Vincent na isang tusong sorrow, ngunit mayabang lamang na tinanggap yun ni Vincent na parabang papuri. Bilang susunod na hakbang, pinahintulutan ng Dean ang opisyal na duelo sa pagitan ng dalawang cadet at inutusan silang lumaban ng marangal. Kalmadong hinugot ni Vincent ang maringal na espadang Crimson Lotus. Habang naghahanda ang laban, napatigil si Malone sa pagkabigla at napaisip kung posibleng ang iyon ang maalamat na Crimson Lotus. Dahil dito ay inakusahan niya si Vincent na ginagaya lamang ang kanilang ama gamit ang peking espada. Ngunit malamig na tinanong ni Vincent kung mukha nga ba talaga yung peke. Sa sobrang kumpiyansa, itinaya ni Malone ang kanang palso niya at ipinahayag na peking Crimson Lotus ang hawak ni Vincent. Namula ang mga mata ni Vincent at tila may nakabibinging bigat ang boses nang sabihin niyang kailangan panindigan ni Malone ang ganoong padalos-dalos na pangako. Pagkatapos ay ipinahayag ni Malone na malapit na niyang mapasuko si Vincent. Kasabay nito ay inactivate niya ang fear-based trait na minana niya mula sa Daughter of Fear. Sa paggamit niya ng trait na Cursion, pinakawalan ni Malone ang isang alon ng mapang api at nakadudurog na takot patungo kay Vincent. Sa audience, isang batang babae ang nanginig at halos mawala ng kontrol sa takot sa ilalim ng Cursion ni Malone. Maging ang katulong na si Siri ay napayanig sa matinding aura ng takot at napatawag sa batang Panginoon. Ipinaliwanag ni Julian na ang trait ni Malone ay naglalagay ng napakatinding takot sa kalooban ng kalaban at balisang sinuri niya kung ayos lamang ba ang kapatid niyang si Vincent. Nang makita niyang hindi man lamang natinag si Vincent sa gitna ng aura ng takot, lubhang nabigla si Julian at nagtaka kung paano yun naging posible. Ipinaliwanag ni Vincent na ang matatag niyang espiritu ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot sa isa pang swordsman. Sa isip ni Julian ay bumalik ang mga aral ng martial arts tungkol sa pagkatakot lamang bilang paggalang, ngunit mariing iginiit ni Vincent na ang pagdaig sa mga ganitong trait ay nakasalalay sa tamang pag-iisip at sa tibay ng loob. Sa kabilang banda, natarante si Malone sa loob-loob niya dahil hindi niya maunawaan kung bakit walang epekto kay Vincent ang kanyang Cursion. Kung gusto mo ang ganitong kwento ay maaari mo itong mapanood dito lang sa channel kaya naman abang ka lang lagi at mag-i-upload ako ng marami pang manhwa recap.